alhamdulillah, nakatulog na si Langga. Ayan, tingnan nyo yung nasa ano niya, oh, bunganga niya. Kasi noong ano ba yun, August 31 ng gabi, mga 7:10 PM, inatake siya ng kanyang epilepsy uli. So, hanggang ngayon, hindi siya natulog. Yun bang yung tulog niya ay hindi paputol-putol. Kaya pati ako na watcher ay wala din tulog. At saka pag siya, after ng kanyang atake or kahit anong araw na hyper siya. So nung after niya atake nung August 31 ng gabi, kinaumagahan hanggang ngayon, na siya, nag-start na siyang hyper, hindi siya natutulog. Tapos, hindi din siya kumain. Kagabi nga, kahapon, hindi siya kumain. Kunti-kunti lang yung pinakain kasi pilit lang na pakainin ko kasi nagtitake siya ng gamot. So, ngayon, anong oras na ba ngayon? 8:30 AM. Hindi din siya nag-almusal. Kaya lang, pinainom ko lang siya ng ng tea, yung tsaa, para may laman yung kanyang tiyan. Tapos, yun, pinainom ko siya ng gamot na pampakalma. So, ayan, oh. Grabe pag may hyper siya, grabe talaga, lakad ng lakad, tapos inuuntog yung kanyang ulo. Kaya, talaga, pag hyper siya, hindi ako mapakali din kasi inuuntog kahit saan, inuuntog yung kanyang ulo dito, oh. Yung ganyan, yung pader na ganyan, kahit saan niya inuuntog, pati yung noon niya, inuuntog din. Tapos anong tawag dyan? Tinatapik-tapik yung kanyang ulo. Siguro masakit yung kanyang ulo, kaya pinatake ko din siya ng gamot sa sa sakit sa ulo. Pero ito, alhamdulillah, nakatulog na siya. Pala ngayon, 8:30 AM. Ayan. Dito natumba si Langga noong August 31 ng gabi, mga 7:10 PM. Dito siya bumagsak. Dito yung kanyang paa. Ayan, nung bumagsak siya dito at natumba, yung paa niya ginaganyan-ganyan. Kasi 'di ba pag inatake ng epilepsy ay naninigas na. Tapos yung kanyang ulo dito, dito yung kanyang ulo. Kaya naipit yung kanyang ulo dito, kaya may tama yung kanyang noo. At saka meron din tama din yung kanyang ulo. Kasi siguro una-una dito siya tumama, yung ulo niya at dito. Kasi nung inalalayan namin ni Lakay ay tinanggal namin yung ulo niya dito, oh. Kaya may tama yung kanyang noo. May may in-upload akong video noong 2 days ago yata, kaya lang yung dollar sign ay naging yellow, kaya walang hindi monetize, walang views, walang revenue, kaya ito gawa ako ulit ng content para malaman ko kung kailan siya inatake. Yung last na atake niya pala ay nung last month. So akala ko yung kanyang pagbagsak dito ay ganyan, malakas yung katok. Akala ko kumakatok si Lakay galing dito. Dito ito yung dito. Akala ko kumakatok sila kahit ganyan kasi ang lakas ng isipa ng nililangga. Kasi doon sila kay sa main room nakikinig ng video ng yata na nakikinig siya ng TV, kaya dito si Langga. Last month dito din siya inatake si Langga. Kaya lang last month hindi
Yung nung inatake si Langga, nakahiga siya dito. Dito, kaya ano, nalaman ko na inatake siya kasi may ano ba, may yung kakaiba yung kanyang sounds. Yung ganun. Tapos nandoon ako sa loob ng CR. Maliligo sana ako noon. Kaya lang, narinig ko nga yung boses ni Langga dito kasi yung CR namin. So, yun, doon lang siya nakahiga si Langga. Oh. So, isisarado ko na sana itong pintuan kaya nang narinig ko si Langga yung kanyang boses. So, pinuntahan ko siya doon. Yun pala, inatake siya. So, last month siya inatake. Ngayon na naman, nung August 31, inatake siya. Ay, buti sana kung wala siyang, yung, kaya lang, nakakatakot yung, yung matatamaan yung kanyang ulo, o babagsak, ganyan. Kasi walang ilaw nung inatake siya, dito siya dito siya sa kusina. Dito siya sa kusina naglakad-lakad. Tapos lakad siya punta doon sa dito. Kaya dito siya bumagsak yan. Yan diyan sa may na yan. Yan. Yan dito yung pintuan. Kasi lakad siya ng lakad hindi siya hindi siya mapakali, hindi siya higa man siya pero sandali lang tapos uupo sandali lang. Kaya problema ko talaga si Langga pag inaatake siya kaya tuwing inaatake siya ay na sobrang nervyos ko. Pero alam nyo naman siguro kung paano siya atakihin, paano yung epilepsy na sakit. Alhamdulillah, katulog si Langga. Nakatulog siya 8:30 AM tapos nagising siya mga 12. Kasi umakyat na si Fahad, gumawa ako ng tea. At saka si Lakay din galing siya sa baba kasi yung mga kambing doon. So that time nagising din si Langga, siguro gutom siya kasi wala, hindi nga siya nag-almusal. Pinainom ko lang siya ng tea. And then kasi ilang araw na siyang walang tulog at saka kain din. Kumakain siya pero konti-konti. Kaya sinamantala ko din habang natulog si Langga, sinamantala ko din kaya nakatulog din ako siguro ng 1 hour kasi hindi din ako makatulog. Masakit yung aking ulo. So hanggang ngayon, gising na ako kasi mag 2 PM na dito. Kaya pag kulang talaga ako sa tulog, nahihilo ako at saka masakit yung aking ulo. Dahil kay Langga, kasi hindi mo naman siya pwede na kung gising siya, gising din ako kasi nag-iingay siya. At saka takot din ako baka anytime na atakihin siya ng epilepsy. Meron naman minsan na siya tahimik siya, nakahiga lang. Akala ko nga may lagnat siya o kaya sakit ng ulo, ganyan. Pero chinecheck ko siya, wala naman siyang lagnat. Pero wala lang talaga siyang ganang kumain. Kaya minsan isang araw wala yan siyang kain. Tapos nakahiga lang siya, matamlay siya. Kaya ang hirap talaga na pag ganito ang anak mo. Pero pa rin, laban lang kaming mag-asawa nila kay. Nung inatake siya that night, sila yung watcher. So ako naman yung watcher nung 2 days, 2 nights. So ngayon, pagkatapos kong pakainin, after 1 hour siguro, na bumalik uli siya sa tulog. Kaya yun natutulog siya uli si Langga doon. Kaya ito lang yung aking update ay kaalis lang pala ni Fahad kasi naubusan na ng gamot si Langga. So mamayang gabi wala na siyang gamot na ititik. So umalis si Fahad. Pinabili ko siya ng gamot ni maintenance ni Langga ng kanyang epilepsy kasi 3 yung kanyang iniinom na gamot. Bali 2 na 500 milligrams at saka 1
40 milligrams. So, pag inaatake yan siya, wala na siyang ganang kumain. Pero pinipilit ko talaga siyang pakainin kahit yung oats, yung oats ba, yung porridge. Tapos lagyan ko ng gatas, konting asukal. Yun. Pinipilit ko talaga siyang pakainin. Kasi kung walang laman yung kanyang tiyan, hindi pwede na na magte-take siya ng gamot kasi matataas yung milligram, dalawang 500 milligram tapos 40 milligram. Kaya yun. So, kaya dapat talaga may maintenance silang kasi kung wala siyang maintenance, lagi siyang aatakihin. So, na may maintenance siya, nakokontrol yung kanyang pag-atake. Minsan, isang buwan ganyan. Meron nga, inatake siya ng isang araw, 4 times siyang inatake. Kailan ba yun? Last year ng November. Grabe, 4 times siyang inatake sa isang araw. Kaya, minsan, hindi pa rin ako nasanay ba na na atakihin siya. Meron pa rin talaga yung nervyos ko. Kasi pag nakikita mo talaga na atakihin na yan, alam nyo naman siguro kung paano atakihin yung epilepsy, naninigas na yan, na bumubula yung bibig, tumitirik yung mata, yun nga. Tapos pagkatapos yan atakihin, nagsusuka yan na walang ganang kumain. Kaya yun lang ang aking update. Kaya, pasensya na kayo kasi medyo, malungkot na matamlay ako kasi dahil sa kay Langga. Pero okay lang, laban lang. So, ito na lang aking update. So, salamat sa iyong pag-follow ng aking panonood ng aking mga videos. Okay, bye-bye, Allah Hafiz. Ayun si Langga natutulog. Mas gusto ni Langga na natutulog dito sa yung sa ba ang tawag diyan dito sa sahig. Kisa dito sa bed. Alam niyo itong bed na ito na na nabali yung yung sa ilalim. Kasi dahil kay Langga pag kasi siya pag dito na nakahiga, nagaano siya, tumatayo at naglulukso kaya nabali, naputol yung yung kahoy dito sa ilalim. Kaya ayun. Nakakumot kasi malamig ang panahon.